Kayo talaga, hindi kayo nag-iisip. Oh, ngayon, mga kababayan, bonus natin. Pag-usapan natin yung tungkol po dito kay dating Senador Ping Lacson. Oy, binibuild up mo na naman. Oo naman, binibuild up ko. Binibuild up ko itong mga ito, mga kababayan. Dahil nagsalita nga po itong si Panfilo Lacson na kung saan po ay hinangaan po niya at talagang kalat sa social media. Binabanatan na rin po siya ngayon ng mga DDS. Dahil bakit daw siya nagsasalita against sa mga senador, against daw po kay Digong. Mga kababayan, mga ka-Jeepinatics, kayo na po ang humusga. Kayo na rin ang magsabi, bakit nga ba kailangan hangaan itong si Risa Ontiveros? Di ba? Ayan o, ang ano rito, only one consistently and steadfastly stood up to preserve the dignity of the Philippine Senate. She happens to be a woman who answers present during a roll call. Her name, Riza Hontiveros. Oh. Anong sabi ni Ping? Yung mahaba, mga ka-JP. Ito po ang sinabi ni Ping. Yesterday, the upper chamber was invaded by the former president of the Republic. Only one consistently and steadfastly stood up to preserve the dignity of the Philippine Senate. She happens to be a woman who answers present during a roll call. Her name, Riza Hontiveros. That said, I stand by what I had expressed then. I also gave former President Duterte credit for the other good things he did while serving as president. Siguro nga meron. As I had likewise called him out when he was wrong. Like when he told the PNP that it was okay to receive money from illegal gambling. Sinabi po yan ni Digong, mga kababayan. And again, si Ping Lacson ang nagsabi na mali na kumuha ng pera sa illegal gambling. I'm talking about the Pogo, which sinasabi ni Harry Roque, ang Pogo, mga kababayan, ay nakakatulong yan sa resources ng ating Pangulo. Di ba? Yan ang sinabi ni Harry Roque. And we are talking about the general na lang ng illegal gambling, not only Pogo. Tinutulan po yan ni Lacson. And sabi niya pa rito, being consistently inconsistent as a long fight for what is right is one trait I learned early from my parents, those integrity and courage to go against what is wrong. No matter the cost, I have never doubted and questioned. Mga kababayan, isa lang po ang nagpakita ng tapang. Isa lang po ang nagpakita ng integrity. Isa lang po ang tumayo na may bayag doon sa Senate. Matapang na humarap, hindi po nagpatinag. Alam nyo yan, mga nanonood. Nakita natin, dahil si Duterte mismo, di ba, maihi-ihi kay Risa Hontiveros dahil hindi niya na pumasagot sa kanyang mga katanungan. Ako guys, sa totoo lang nabulag tayo ng nakaraan. Sinasabi natin, yung PhilHealth dati, may kasalanan ito, nagnakaw. Di ba? Pero upon searching, nung kamping-kampi pa ako, bulag na bulag pa ako kay Digong, it just so happened na I encountered yung issue. And I about to make a content out of it. Pero, hindi ko tinuloy. Kasi napahiya ako eh. Kasi yung PhilHealth issue, it happened before Risa enter the PhilHealth. Mga kababayan, magkaano talaga sila? Magkadikit na magkadikit. Ang problema lang, nung siya ay napasok na doon, parang hindi niya aatawin imbestigahan. Hindi siya nag-initiate para maimbestigahan yung problema doon. Yun ang naging problema ni Risa. But yung sinasabi nila na nagnakaw sa PhilHealth budget, I doubt. And it is clear to me that she went and entered the PhilHealth bago nangyari na yung PhilHealth issue, bago pa siya pumasok. Di ba? Itong si Risa Hontiveros.
Mga kababayan, and after that, marami pa tayong nalaman sa kanya noon. Dahil nga po tayo bulag, ang sinasabi natin, siya ay NPA. Uy, wait lang. Nasabi ko na naman ito yung term na to, ano tawag dito? Nagpa-demonetize, nagpa-terminate sa aking channel dati. Naniniwala tayo doon na sinasabi natin na si Risa ay makakaliwang tao. Pero up until now, wala naman tayong mapatunayan. Ang alam ko, si Risa Ontiveros, based on my research, is an activist. Yes, she is. Pero wala po akong nakita, wala naman nakapagpatunay na siya ay isang member ng makakaliwang grupo. Only Digong and the Partidos of Digong say something about Risa. Pero wala pa rin napapatunayan. Even those person in the lower house, etong si Castro, etong si Manuel, etong si Brosas, sinasabi nila Eric Celis, sinasabi nila lahat ng mga kapartido ni Digong, sila ay makakaliwang grupo. Sabi pa nga ni Celis, siya ay dating kadre. So, as a kadre, where is your proof and evidence to substantiate the allegation that those person ay talagang makakaliwang grupo? Diba? Mga kababayan, ako hindi ko sinasabi na sila ay hindi totoo na makakaliwang grupo. But what I'm saying is, where is the evidence to substantiate the allegation? Right? We are looking after the evidence. We are looking after the document that will substantiate. Mga kababayan. So paano? Paniniwalaan ba natin yung mga nagsasabi na dating kadre na yan ay makakaliwang grupo pero wala pong napapatunayan? Puro dakdak lang. Di ba? Wala. So kahapon, tumayo na naman ang isang babae. Di ba? Ang isang babae na dapat pinapaligiran ng mga, sabi nila ay matitipuno, magagaling, ng mga lalaki. Matatapang, naghahamon ng barilan, naghahamon ng kung ano-ano. Pero mga kababayan, tiklop at himod puwet kay Digong. Yes, Merlita Valdez, tama po. Clear ang pangalan ni Risa. Kaya nga po natatawa po ako sa mga bashers na sinasabi, where is the PhilHealth? Ako, in my own opinion, kung sino talaga ang tunay na makakaliwa dito, mga kababayan, si Digong. Si Digong. Si Digong, sila Celis, sila Badoy, SMNI. Sila ang nakikita ko dyan. Bakit? Pag may sumusuko ng mga makakaliwang grupo, sa kanila unang pumupunta. Pag may sumuko, hinahanap natin ng baril. Kasi dapat, kailangan sa pagsuko, may baril eh. Sumusuko, walang baril. Pero ang gagawin ng gobyerno, NTF, CAC, magbibigay po ng reward sa kanila. Pero wala tayong nakukuhang baril galing sa mga kaliwang grupo na sinabing sumuko. Diba? Hindi ko alam kung ito ay diversion lang para dahil nga nung panahon na humihina na, nawala na itong si Joma Season, baka kailangan nila ng budget. Para mapaglaruan nila ang gobyerno, paliwanag na kailangan nilang gumawa ng kwento, agency, kunwari, di ba? In return, syempre pag may mga sumusuko, malaking pera yan. Ang ibibigay dun sa mga balik gobyerno. O, may pera. Di ba? Merong magsusustento sa mga pangangailangan nila. That's my opinion. That's a clear opinion. I'm not saying that is true. Diba? Yung mga nagsasabi na totoo daw, makakaliwa si Risa, si Brosa, si Castro, si Manuel. Where is the evidence? Where is the documents that will substantiate your allegation? Wala. Diba? Kaya kahapon, mga kababayan, sabi ko nga po, ang mga taong ito na nagsasalita, may pag-asa. Dito tayo, may pag-asa na sa Senado, at least may mga bayag. Nagsasalita against the Duterte. Alam natin, si Lacson is very balanced.
Pag maganda ang ginagawa ng isang tao, pinipraise niyan. Pero pag may mali, talagang binabato niya po. Hindi yan himod puwet. Matapang si Lacson. Diba? Yan, criminal din yan, sabi ng iba. Nalinis yung pangalan niya, diba? Hindi ko rin sinasabi na sobra siyang linis. Pero nalinis din ang pangalan ni Lacson. Oo, nagtago siya. Meron tayong sinasabi na pwede mo talagang gawin yun. Like, what happened kay Kibuloy? Diba? Ginawa naman niya nagtago siya, kaya lang, hindi siya nakapagtago forever. Ito kasing si Lacson, nagtago siya, inilaban niya yung kaso, na-dismiss, saka siya lumabas. Etong si Kibuloy, nagtago siya, nahanap siya, talo siya. Diba? Kaya ako ngayon naniniwala Hindi na po magkaiba ngayon, kailangan sasabihin natin, co-equal na ang babae at lalaki. Kasi dito nakita natin, hindi kayang gawin ng lalaki, kayang gawin ng babae. Not only Senator Riza was stand out yesterday. Nakita ko kahit papano, si Dilima nagsasalita. Kung ito mga kababayan, binigyan ng pagkakataon si Dilima, sapul-sapul sila kahapon Sa totoo lang. At kung si Senator Riza binigyan ng mahabang time, sapul talaga sila. Marami pang ikinanta si Digong kahapon dahil sa inis niya kay Senator Riza. Diba? Sino pa? Yung pare. Sobra akong humanga kay Father. Diba yung mga DDS ngayon, pinabanatan nyo si Father? Sabi nyo, magpa-drug test ulit si Father ngayon, baka addict pa. Oh. Yan ang mga banat nila, Father, 15 years kang addict, magpa-drug test ka ulit. Alam niyo yung mga DDS talaga kung mag-isip, no? Ang titingnan niyo lagi yung bad side mo. Yung tao naging pare. Nagbago. Kaya naging pare. Ang tinitingnan nila, yung time na lugmok yung tao na addict. Di ba? Mga ka-JP natin, ganun ang utak ng mga DDS. Binastos pa nila yung pare. Si Bato kahapon. Sino pa yung mga nampastos dun sa pare? Kalimutan ko na unang-una si Bato. Di ba? Kasi sinabi niya doon, hanggang propaganda ka lang. Hindi mo nga natulungan sila Nag-judge na agad itong si Calvo na hindi niya inaalam kung ano talaga yung itinulong ng mga pare. Hindi naman pare ang dapat mag-file ng case. It should be the police. It should be the proper authority. Hindi yung pare, mga kababayan. At yung mga yan, may kanya-kanya mga abogado. Diba? Sabi ni David Domingo, mga sobrang tangat bobo ang mga boboto sa mga kampo ni Dutae na nadatnan ng karma sa darating na mga araw. Sabi ni George de la Victoria Tumulak, naihi si Digong. Totoo naman. Yung sabi niyang ganun kahapon, sabi natin exaggerated tayo, but the thing is, when he told Mr. Chair, di ba pwedeng mag-recess muna tayo? Mag-take muna ako ng recess? That's already, mga kababayan, ano bang ginagawa pag mag-recess? Di ba? Siya iihi. Talagang nataranta si Digong kahapon sa mga tanong ni Risa ito kasing si Coco Pimentel, tapos si Jinggoy, ayaw maging straightforward. Ang gusto nila, paligoy-ligoy. Diba? Kahit na nagsasalita na itong si Digong tungkol sa mga DDS at doon sa mga 7. Pero, eto may sasabihin ako isa. May kulang si Risa kahapon. Nadala ng galit si Risa. Oo, nag-stand out siya. Sorry sa mga nanonood, baka sabihin nyo binabanatan ko si Senator Risa. Meron akong isang napansin sa kanya na hindi siya nakapagpigil. Hindi niya narinig yung sinabi ni Digong. Tinatanong niya kasi yung 7 na mayayaman na nagpapapatay. Sinabi niya, are they paying for something? Did they give a reward doon sa mga taong pumapatay? Ang sinabi kasi ni Digong doon, nung una niyang statement, ang sabi niya, hindi
Hindi sila nagbabayad. Sila mismo ang gumagawa because gusto nila ring pumatay doon sa mga kriminal. Gusto nilang makapatay ng kriminal. So, pinapayagan mo. Nawala si Risa doon. Nag-focus siya sa tanong niya, hindi niya napakinggan yon. Nagpatuloy siya sa pagtatanong na nagbibigay ba ng reward yung mayayaman. Nag-focus siya doon sa salitang mayayaman eh. Pag mayayaman, magbibigay ng pera. Pero sinabi na ni Digong, kung babalikan natin, he told that hindi sila nagbibigay, sila mismo ang gumagawa. Diba? Doon nawala si Risa. Kaya sabi ko, medyo tinablan din kahit paano. Siguro, alam ko kasi yung ugali ng isang tao na galit ka na na hindi mo mapigilan eh. Although kalmado ka outside, pero alam mo yon, yung emotion mo sa loob, pumuputok na. Ganon yung nangyari kay Risa kahapon. Hindi niya nabalanse, hindi niya wala yung isang niya, 'di ba? Yung isang sense niya ng pandinig, hindi siya nag-focus doon sa sinabi ni Digong na hindi sila nagbibigay. Yung mga mayayaman, sila mismo ang pumapatay because I give them a chance. Dahil gusto raw nila pumatay eh. 'Di ba? Yun ang sinabi ni Digong. 'Di ba? Ay, mukha ba akong adik? Okay lang yun, mukha lang pala eh. Leti Lukagbo. Isang panauhing pantanga. Okay. Okay. Wala na ba ibang sasabihin? Lagyan mo naman po ng konteksto. Lagyan mo naman po ng maayos na statement ang mga pinagsasabi mo. Sana po, ito sorry kung sasabihin ko to, masama na akong tao. Sana po, isa sa kamag-anak mo ang makaranas ng naranasan ng mga biktima para sabihin mo na mali ka po sa sinasabi mo ngayon. Ay, Lovely Dominguez, hindi mo po narinig yon? May video ako nun eh, na sinabi niya po yon na hindi sila yung nagbibigay ng reward. Hindi sila nagbibigay ng pera. Sila mismo. Binibigyan ko sila ng pagkakataon na patayin nila. Ayoko sa mga pulis eh. Sabi niyang ganun. Sila na lang. Oh. Maganda ang result ng last Senate hearing na expose mga duwag na... Yun lang ang maganda. Na-expose sa mga duwag, na-expose na nilulunok nila ang kanilang mga yagba. Diba? At isang tao, isang lalaki na nagkatawan, babae, mga kababayan na nag-stand out kahapon. Ryan, tawanan ko na lang sila. Kaya tawanan ko lang po yan, mga ka-JP. Medyo binabara ko ng konti, pero wala. Di yan tumatalab sa akin. Diba? Oh. Excuse me. Ang masasabi ko lang, masakit pala. Lovely Dominguez, di po buwisit. Di po buwisit na buwisit din ako kahapon. Kaya nga diba? Lahat tayo kahapon eh. Sabi ko nga ayoko na, sorry po ayoko nang pakinggan, lalo nung lumabas si Robin, magsasalita na, ayoko na. Ay, nako. Eba Narita, yes, narinig ko yun, akala ko ignored na. Hindi niya po napansin. Hindi niya lang hindi narinig ni Risa. Kasi nag-focus siya dun sa word na mayaman. Pag mayaman kasi, they are the one who giving the reward money. Diba? To the person that Duterte wanted to kill. Pero hindi po yun. Sila daw mismo ang gumagawa. Oh. Okay? So, anyway, mga kababayan, sana isasama ko pa yung kaya lang alas 9 na. So, I had to do something first. Next time po ulit, maraming salamat. Pero ito, ang dapat magkaso dito kay Digong ngayon sa kanyang mga isiniwalat, not the or local police. Pero syempre, kailangan ibigay na ito si Digong sa ICC. Kasi kung magkakaroon pa siya ng kaso dito, sasampahan ng ombudsman, sasampahan ng mga magkakaroon ng conflict. Dahil pag ito po ICC, tapos may kaso dito, yan kasi ang gusto. Sa nakikita ko dito sa pagsisiwalat ni Digong,
ano yan eh, suicidal at sa kabilang banda. Kaya siya isinisiwalat, gusto niyang kasuhan siya ng ombudsman, gusto siyang kasuhan ng DOJ, para nang sa ganon dito na lang po siya makasuhan at kaya niyang paikutin yung mga tao na nandyan. Kasi kung hindi siya kakasuhan ng ombudsman, di siya kakasuhan ng DOJ, ang magkakaso talaga sa kanya, ang maghahagilap sa kanya, it should be the international community. Yan po yung sa ICC. Dahil pag may kaso siya dito, ng parehas ng ICC, hindi na po magpo-prosper. Ay, hindi na po magpapatuloy yung sa ICC, ipo-pull out po nila yon. So, sa tingin ko, tama yung sinabi ni Attorney Conti. Hindi ko maitapik ngayon eh. Pasensya na kayo mga ka-GP ha. Maganda sana yun eh. Pero siguro by tomorrow, baka itapik po natin yan. Okay? Ma'am Eva Narita, alam mo ba nakikipagbakbakan ako sa DDS kahapon sa comment section? Huwag na po kayo makipagbakbakan dyan sa mga yan. Kasi dito na lang po kayo sa mga pro-government vlogger. Kung sila pumasok dito, pataktihin ninyo. Pero pag kayo po ang pupunta doon, mga ka-JP Natex, nonsense na makipagbakbakan sa mga yan, wala namang mga utak. Diba? Nonsense po kasi wala tayong mapapala dyan sa mga yan. Again, thank you so much at mag-ingat po kayong lahat, mga kababayan, mga ka-GP. Salamat po sa walang sawang suporta. Kahapon, 50,000 po tayo. We've reached already that 50,000 subscriber. Ngayon, going 52,000 na po tayo. At sana po, pakisuportahan din po yung backup channel ko, Go Philippines 2.0. Hindi po tayo nagla-live doon, hindi tayo nag-upload. Pero in case of emergency, we can utilize yung channel po na yan. In case na tayo ay may demonetize, wag naman sana. Diba? Wag naman sana. Kasi ngayon, napag-iinitan na tayo. Marami po nagre-report, marami nagta-thumbs down. So, kailangan natin ng backup channel. Pakisupport po yung Go Philippines 2.0. Bye for now, guys!